Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po nang batiin una sa lahat si Ate Baby Barreto and yung microchurch natin sa Laguna. So parang feel ko na gayahin yung Colossians yung bati ni Apostol Pablo. So basahin natin. Give my greetings to the brothers and sisters at Laguna, in Laguna, and to Ate Baby and the church and in her house. So, para very New Testament. Yan po yung na-appreciate ko sa mga house churches or micro churches. Mafe-feel mo yung New Testament. Kasi yun yung setup sa New Testament. Yung talagang bahay-bahay, very intimate, kaunti lang kayo, no? At pag nag-usap kayo, labasan talaga ng problema. Meron talagang panalanginan, kilala nyo yung isa't isa. So, that's the essence of yung, following the New Testament pattern. So, binabati ko lahat po ng mga house churches sa buong mundo. Now, yung devotion po natin ngayon ay pinakahuli na po na series natin. Pinakahuling devotion para sa ating series na 7 Marks of a Healthy Family. Special Devotional Seminar. So, tinalakay po natin unang-una yung culture, and then communication, community, cash commitment, conflict resolution. Ngayon po, pag-usapan natin ay continuity. Isang mark ng healthy family ay merong continuity, merong Christian influence, merong Christian culture, godly culture, na ipapasa sa mga anak. Aanhin mo yung magandang nasimulan kung hindi naman maipapagpatuloy. So, continuity, legacy of faith through generations. So, ito po yung pag-uusapan natin. Now, ang ating talatang pong pag-aaralan ay mula po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ang sabi po dito sa verse 5, I am reminded of your sincere faith. Ang kausap ni Pablo, si Timothy. Sabi niya, hindi ko nakakalimutan yung iyong sincere na pananampalataya, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So makikita niyo po, no, yung pananampalataya talaga may influence yan grandmother to mother to apo na si Timoteo. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Faith in Christ is the most valuable inheritance. Yung pananampalataya po sa Panginoong Hesukristo, yung paglilingkod natin sa Kanya, yung pagtatapat natin sa Panginoong Hesukristo, yung pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo, yung example na iniiwan natin dito sa mundong ito, yan yung magiging kayamanan ng susunod na henerasyon. Ganda nung kanta, no? May you all who come behind us find us faithful. Yung mga susunod na henerasyon, sana matagpuan nyo kami sa henerasyong ito na nagtapat sa Panginoon. At ito yung magiging legacy, ito yung magiging pamana. Mga kapatid, listen to this. Pwede kang mag-invest sa negosyo, pwede kang magpayaman, bumili ng mga properties, maraming lupain, merong magandang bahay, pwede mong ipamana yun sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Pwede, maganda yan, that's a good thing. Pero kung hindi sila mananampalataya, wala silang takot sa Panginoon at napariwara yung buhay nila, wala silang takot sa Panginoon, ang alam lang nila kayamanan dito sa lupa, sayang mga kapatid, no? Kasi hindi yun ang talagang valuable Hindi yun talagang mahalagang inheritance. Ang tunay na mahalagang kayamanan yung pananampalataya sa Panginoon, yung pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ilan sa atin na naririto, no, na yung lolo niya o lola niya nagtapat sa Panginoon. At dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon, pagiging faithful nila sa Panginoon, nabago yung kultura ng kanilang mga anak. At yung kultura ng kanilang mga anak, minana natin ngayong mga apo. Madalas po gano'n, no? May mga ganong pangyayari, no? Yung grandparents natin, mga tapat sa Panginoon, minana ng mga anak, tapos minana natin ngayong mga apo. No? Na minana natin yung magandang kultura o yung tinatawag nating godly culture. Now, kung yung parents mo and grandparents mo hindi tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ikaw yung first generation Christian sa iyong family, asahan mo, magtapat ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, asahan mo, yung mga anak mo, maimpluwensyahan mo. At yung mga apo mo, maimpluwensyahan mo.
Yun yung inheritance nila. Yun yung mas mahalaga pa sa bahay, lupa, at mga negosyo. Faith in Christ is the most valuable inheritance. And number 2 po, the legacy of faith is a seed full of potential. Yung legacy, yung pamana ng pananampalataya, ito ay isang buto na punong-puno ng potensyal. Now, isipin niyo mabuti. Yung buto, kung gaano katindi yung potential niyan, pag yan tinanim mo, magiging puno yan. Let's say, puno ng mangga, no? Ng bayabas. Isipin niyo yung bunga. Dami ng bunga niyan, no? At bawat bunga may mga buto. At bawat buto pwedeng uling itanim at maging mga puno. Yan po ang pananampalataya. It's a seed of faith. Yung legacy of faith is a seed full of potential. Kaya ikaw yung nag-iisa mong pananampalataya sa Diyos, yung talagang pinakita mo, pinamuhay mo yung pananampalataya mo, yan yung seed of faith. Yan yung legacy of faith. Kapag yan isinalin mo sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, hindi mo alam kung gaano karaming mga anak at gaano karaming mga pamilya yung makikinabang dyan. Gaano kalawak yung may impluwensyahan yan. The legacy of faith is a seed full of potential. Tingnan niyo po ang grandmother dito si Lois, ang anak si Eunice, yung apo si Timoteo. Isipin niyo anong impluwensya ni Timothy doon sa mga churches na hawak niya noong unang panahon. At yung mga dinisciple ni Timothy, gaano karami sila, no? Ilang mga pamilya yung na-impluwensya ni Timothy. Pero isipin niyo po, nagmula lahat yun kay Lois, sa grandmother. Kaya sabi po rito, no? 2 Timothy chapter 3 verse 14 through 17. Sabi ni Paul kay Timothy, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learn it, and how from infancy, simula pa sa pagkabata ni Timoteo, alam niya na familiarize na siya, lumaki na siya sa ganung kultura. From infancy, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. At dito na po yung verse 16, sabi dito, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. At yan na po, the rest is history. So, the legacy of faith is a seed full of potential. Isipin niyo po, no, si Timoteo, mula pagka-baby niya, yun na yun ang kultura nila, nag-aaral ng salita ng Diyos, merong pananampalataya sa Diyos. Tapos, sinimulan yun ng lola, si Eunice, to si Timoteo, tapos napakaraming mga churches, house churches noong unang panahon. Number 3, how we shape our family culture shapes the future. Kung paano po natin hinuhubog ang kultura ng ating pamilya, yan po ang magbibuild, yan po ang huhubog sa ating kinabukasan, sa kinabukasan ng mga anak natin, mga apo ng mga apo natin. Kasi po, again, yung culture, no, yung culture pwedeng masama yan or mabuti. Now, kapag tinanggap mo yung ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, dapat may pagbabago sa kultura natin. Yung mag-asawa natututong manalangin ng magkasama, then later on yung mga anak. Yung devotion nagiging parte ng pamilya natin, lifestyle natin. Yung gathering as a church, sa pamilya, no, nag-gather together, nabubuo sila bilang isang church, bilang iglesia. Nagiging kultura po yan eh. Kapag yan paulit-ulit mong ginagawa, nagiging kultura yan. And once you shape the culture, you shape the future. Yan din yung magiging kultura ng inyong mga anak. Tingnan nyo sa atin sa Pilipinas, kaya naman tayo nagsa-celebrate ng Christmas kasi yan yung kultura na simula ng mga unang panahon pa. Ngayon, sineselebrate natin. So, sino yung nag-shape ng culture ng unang panahon? Sila yung nag-shape ng future na pinapakinabangan natin, na isinasabuhay pa rin natin hanggang ngayon. So, how we shape our family culture shapes the future. Tanong, paano natin ito i-apply sa ating mga pamilya? Bilang marka ng healthy family, no, dapat merong continuity. So, number 1, live out the faith, leave an inheritance. Kapag yung pananampalataya mo, ipinamuhay mo, yan ay basically you're leaving an inheritance to your children and your children's children. Kaya nga ako, mapalad ako sa lolo at sa lola, no? Kasi sila yung mananampalataya, nakita ko talaga pinamuhay nila yung kanilang pananampalataya. At yon ay nagbigay sa puso ko ng idea
na merong Diyos na pwede ka palang tawagin. Kaya nung maybe mga 20 years ago, hindi ko alam kung ilan exactly, na mga 19 years or 20 years ago, yung down na down ako sa buhay ko, bigla akong tumawag ako sa Lord, kung meron talagang Lord na nakakita sa akin, please help me. No, doon nagsimula yung journey ko sa Panginoon. Mayroon akong idea ng, you have to call on the name of the Lord. Galing pa yun sa mga lolo't lola ko. So, kung yung mga lolo't lola natin, hindi pinamuhay yung pananampalataya nila, they just believe but they don't live the faith, lalabas yan, mga ipokrito sila. Kaya tayo, mag-iingat tayo, no? Pag meron tayong pananampalataya, hindi naman natin pinamuhay, para tayong mga ipokrito, galit yung mga tao sa Diyos natin, no? Walang mananampalataya sa Diyos natin kasi we believe in something, yet we live out a different life. Meron tayong, kumbaga, hindi nagmamatch. So, live out the faith, live an inheritance. Number 2, disciple a child, influence a generation. Alam niyo po, isa lang ang disipuluhin mo, yung anak mo lang. Let's say, meron kang nag-iisang anak, no? Disipuluhin mo yan. Huwag mong isipin na isang tao lang yan. When you disciple your child, you're discipling a generation. Bakit? Mag-aasawa yan eh. Mag-aasawa yan, magkakaanak din yan. Kung anak niyan, 2, 3, you're also discipling them. Hindi pa sila pinapanganak, dinidisipulo mo na sila by discipling their father or their mother. Kung 4 ang anak mo, dinisciple mo talaga. Pinalaki mo na may takot sa Diyos. You're discipling 4 families. And who knows, no? Maybe you're discipling 16 families. Mga apo mo na may impluwensyahan mo. So when you disciple a child, you're influencing a generation. Kaya po, kailangan ng continuity. Simulan natin sa kapanahunan natin ngayon, sa henerasyon natin. Number 3, shape the culture, build the future. Yung kultura po, again, hinuhubog yan. Kapag hindi mo hinubog ang kultura ng ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng masamang kultura. Halimbawa, yung pagde-devotion araw-araw. Kailangan mo talagang hubugin yung sarili mo na nagde-devotion everyday. Hanggang maging part ng culture mo siya. Araw-araw ginagawa mo siya. Later on, araw-araw ginagawa na rin ng asawa mo at mga anak mo. So when you shape the culture, especially the family culture, you're building the future of your family and the future of your children's children hanggang sa mga susunod pang henerasyon. So, discipline po yan mga kapatid discipline. Now, balikan nga natin yung 7 aspeto ng buhay, no? Marks of a healthy family. Mga kapatid, culture, communication, community, how we handle our cash, commitment, conflict resolution, continuity. Lahat po yan binibigyan natin ng emphasis. Binabago po natin yan. Ginagawa nating mas godly, mas kalugod-lugod sa Diyos. And once we shape these aspects of life, we're shaping our family culture. We're also building a beautiful and godly culture for our children's future. Kaya po, shape the culture, build the future. Now, para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, how would you rate your family in terms of Christian influence? Yung Christian culture, Christian influence. 10 pinakamataas, 1 pinakamababa, rate your family. Kung mababa yung Christian influence nyo, you have to do something. You have to shape your culture. And number 2, what are your strengths and weaknesses in this area? And number 3, how will you improve your Christian influence? Paano mo naman i-improve yung personally, no, yung influence mo as a Christian? Kung paano si Lois in-influensyan si Eunice si Timoteo, ikaw, paano mo i-improve yung iyong Christian influence? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, we thank you for the priceless inheritance of faith in Christ, the greatest gift we can pass down to future generations. May this legacy of faith be like a seed, rich with potential, ready to grow and bear fruit in the lives of those who come after us. Help us to be intentional in shaping our family culture, knowing that the way we live and the values we uphold will influence the future. Let our homes reflect your love, grace, and truth,
so that our children and their children may walk in your ways. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Juvie. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ang dalangin ko ay patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.